Maray na adlaw. Naimbag nga aldaw. Maayong buntag. Maayong adlaw. Assalamualaikum. Magandang araw po. Sa 300 na taon na pananakop ng mga dayuhang Espanyol, madami ang mga ginagamit na wika ang Pilipinas, kagaya ng Ilocano, Tagalog, Kapampangan, Bicolano, Bisaya at iba pa. Ginamit ng mga Espanyol ang sari-saring mga wika ng mga Filipino upang pigilin ang mga Filipino sa pagkakaisa upang magsimula ng sentralado at malakas na bansa. Nag-iba ito noong sinimulan ng mga Filipino ang Revolusyon Pang-Pilipinas, ngunit ito rin ay nabigo sa kasunduan sa Paris at Biak na Bato. Sa taong 1898 hanggang 1901, isinimula ng mga Amerikano ang kanilang pagsakop sa bansang Pilipinas hanggang sa taong 1934, kung saan ipinasa ni Presidente Theodore Roosevelt ang Tydings-McDuffie Law at binigay daan sa pagbuo ng Commonwealth of the Philippines, at dito naging presidente ang ama ng wikang Tagalog, si Manuel L. Quezon. Bakit nga ba tinawag ng ama ng wikang Tagalog si Manuel L. Quezon? Syempre, siya ang nagpasa ng Commonwealth Act o 134, kung saan nabuo ang National Language Institute at binuo ang pangkat na mga intelektual. Jaime C. De Vera, Samar Leyte Visayan, Chairman. Santiago A. Ponasier, Ilocano, Member. Filemon Soto, Cebu Visayan, Member. Casimero F. Perfecto, Bicol, Member. Felix S. Salas Rodriguez, Panay Visayan, Member. Haji Puto, Moro, Member. Cecilio Lopez, Tagalog, Member and Secretary. Dito rin, ipinasang Executive Number 134 kung saan binuo at pinasa ang bill kung saan mga wikang ito ay pinagsama at ginawang wikang Filipino, ang wikang mapagpalaya. Alam niyo ba na noong nabuo ang wikang Filipino ay una itong tinatawag na Tagalog? Tinawag lang itong wikang Filipino sa konstitusyon noong 1987. Ngunit paano kaya kung hindi na gawa ni Manuel L. Quezon ang mga reforma na ito? Magiging Pilipino pa ba tayo? Magiging Hapon ba? Magiging watak-tak ba tayo lahat? O magiging estado ng mga Amerika? Alamin natin muli sa Net 24.